Ito ay isang order ng Makati Regional Trial Court na lumabas noong July 2. Ang sinasabi nitong order na ito na yung iniwan ng aking tita, si Tita Chito, sa kanyang testamento na naghahalaga na mas malaki sa 26 million pesos ay na yon naging intestate. Ang ibig sabihin nito, sa wakas, nagtagumpay ang hustisya sapagkat yung kahilingan ng tita ko na mapabuti ang bayan dahil sa kanyang pera ay magagawa na namin. Kasi itong order na ito ng July 2 ay nagpapatunay na kami, mga pamangkin niya, lahat-lahat kami ay naging eredero na. Sa akin, hindi ito tungkol sa akin o tungkol sa mana ko. Ito ay tungkol sa pera na magagamit namin para pabutihin yung mga buhay ng maraming tao. Ito talaga ang hiniling ng tita ko. At ang gusto ko lang sabihin sa akin mga kamag-anak na nag-manipulate ng will, yung mga kamag-anak na dahil sa kasakiman at sa kasamaan, ginawa nila yung nagawa nila, crime does not pay. Sapagkat nagpapatunay na meron hustisya dito sa Pilipinas, kasi na yon na-recognize na kaming mga pamangkin bilang mga eredero. At na-recognize na rin na bagamat yung 26 million, sinasabi nila pwedeng i-distribute doon sa mga nasabing testamento. Sinabi rin dito sa order, it does not preclude me na pwede pa akong magsampa ng kaso para ma-fully annul itong testamento ng tita ko. Pero malaking tagumpay ito para sa mahihirap, para doon sa gustong tulungan ng tita ko. At ipaglalaban ko yung karapatan nila na yung mana ng tita ko ay mapunta sa kanila. Batay sa order dated July 2, 2008, sinasabi ng hukuman na yung last will and testament, yung sinasabi nilang last will and testament nung ni Doña Chito Madrigal Collantes ay limitado lamang dun sa mga ari-arian na nandun sa last will and testament at hindi lalampas sa halagang 26 million. At kung ano man yung ibang ari-arian na nagkakahalaga ng mahigit sa 26 million at kung may iba pang ari-arian na hindi kasama doon sa last will and testament, ito ay dapat mapunta doon sa lahat na tagapagmana. At itong mga tagapagmana na ito ay yung surviving sisters and nephews and nieces, kapatid at mga pamangkin. We consider this a very substantial, a partial but very substantial legal victory because this proves to be a vindication of the effort of Senator Madrigal and other legal heirs to set right the probate proceeding that was conducted before the RTC Makati City. So, hindi kami magpa-file ng motion for reconsideration, no? Dahil para sa amin, maayos na yung order na ito. But at the same time, we will be questioning the probate before the Court of Appeals by filing the necessary petition for annulment, if only to prove that the alleged last will and testament that was probated before the RTC Makati was not the true and valid will of the deceased. Sisimulan na rin namin ang pag-identify ng mga properties at marami ito na alam na namin at isusumiti namin ito sa hukuman dahil itong mga properties na ito ay hindi kasama, hindi binanggit dun sa alleged last will and testament na isinumite sa korte. At from there, tatakbo yung proseso para eventually itong mga properties na ito ay mapapunta hindi lamang dun sa mga tagapagmana, kundi mas mahalaga dun sa gusto ng yumao na mapunta ito dun sa foundation niya. Sa akin mga kamag-anak na nagtaksil sa hiniling ng tita ko,
ito ay isang victorious day at sasabihin ko lang, payo ko lang sa kanila, huwag niyong subukan uli because crime does not pay. At lalabanan ko kayo ng lalabanan hanggat sa ituwid ang kahilingan ng tita ko na yung matulungan namin, yung mahihirap na gusto niyang tulungan. Crime does not pay dahil sa kasakiman ninyo, tingnan ninyo na meron pa rin hustisya dito sa Pilipinas kasi kung ang hangarin ng isang tao ay para sa karapatan ng nakakarami, ito po ang magtatagumpay at ito po ang nagtagumpay. Crime does not pay. Sinabi ko na yung makukuha kong parte ay ibibigay ko sa foundation sa ngalan ng tita ko upang makabigay kami ng mas maraming pabahay, mas maraming scholarship, mas maraming livelihood project, at mas maraming small, medium enterprise loans. Ang ginawa kasi ng mga taksil na mga kriminal na mga kamag-anak ko, yung mga papeles ay sinira nila, hindi pa siya nalibing. Sinira na nila lahat ng dokumento. Na ito ay nagpapatunay na sila talaga ay may kasalanan. Kasi kung malinis ka naman, biro mo yung buong opisina ng tita ko, lininis nila yan at sinunog yung dokumento. Ngayon, ang estimate namin, nung meron nagtanong sa akin, at I will stand by this, magkano ba yung ari-arian ng tita nyo, masasabi ko lang, malaki pa sa ZTE. Kami naman komportable na kami, bakit pa namin kukunin yung pera na dapat mabibigay sa may hirap? Why should we get the monies? Kasi yung vision ng tita ko, na dahil sa binigyan siya ng biyaya ng Diyos, pag namatay siya, ibigay na lang yan sa may hirap, lahat kami komportable na. Sa akin kasi dapat yung kriminal makulong eh. Kung papabayaan natin, ako kasi wala akong kinoconsider na kamag-anak o kaibigan. Kung isang tao ay nagkamit ng isang krimen, dapat sila ay makulong. Ito ang binibigay sa kanila ng husgado. Bakit nila i-MR yung will? Meron provision sa will na yun, yung will na yun, na kung ikaw ay beneficiary at i-question mo yung will, mawawalan ka ng mana. Meron rin sila, are they going to risk to be disinherited by filing an MR? Because in that will, if it is enforced, kung i-question mo yung will, automatically disinherited ka as a beneficiary. So ang nakakatawa niyan, that means madumi inisip nila. Kasi yung judge, siya mismo ang nagsabi, ito yung will, I will enforce it as you asked. Tapos mag-MR ka. Ano ba nangyari? At hindi na nila alam yung gusto nila.